Kamusta pong muli mga tambay? Hello po. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa ating programang Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga tambay, kipit balikat pa rin po ang ating Pangulo, ang administrasyon po ng Bagong Pilipinas, lalo-lalo po, di po ba? Sa issue ng kanyang droga, yung kanyang sinasabi involved sa droga, gumagamit ng droga, hindi po yan napag-uusapan. Ngayon po, saan po tayo dinadala? Ito po, meron pong pahayag ang Pangulo at nagpahayag po siya, lalo po sa NCR, sa National Capital Region po natin at yung mga kalapit probinsya. Mismo, para po hindi mapahiya ang ating Pangulo, pinangunahan niya na po na magkakaroon pa raw po ng mga pagbaha sa lugar na ito sa mga susunod na araw o bagyo na papasok sa ating bansa mga tambay. Pinangungunahan na po ng Pangulo na hindi lang itong nakaraang bagyo na bumaha at nagkandaleche-leche, tinangay ng baha ang flood control na 5,500 na bilyong-bilyong ginastos. Ngayon po, ito na sinasabi ng Pangulo. Parang ang Pangulo ngayon ay isa ng pag-asa sa ating bansa, mga tambay. yung alam po, yung nalalaman po, ang papasok na bagyo. At ngayon, nagsasalita na siya. Nababahain pa ang NCR. Nasayang po. Nasaan po kaya yung 5,500 para hindi bahain ang Metro Manila nung kanyang zona? Ito po, pakinggan po natin ang Pangulo ng Pilipinas at komentuhan po natin. Climate change and with the effects of an increasing overpopulation, we expect that we will experience more and more of these historic flooding events. Asahan pa ang mga malawakang pagbaha. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagbabala na maaari pang masundan ang nangyaring pagbaha sa maraming lugar, lalo na sa Metro Manila noong kasagsagan ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina. Ayon sa Pangulo, bahagi na ito ng hamon ng climate change at pagdami ng populasyon. Sinabi ng Pangulo sa inaugurasyon ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measures Stage 1 sa Pampanga, upang mas maging epektibo ang mga flood control project, dapat gawin rin ng mamamayan ng kanilang bahagi upang maiwasan ng ganitong pangyayari. For flood control to work, we must do our part in maintaining our canals and waterways and in recycling and properly disposing of our garbage. Sa oras na makumpleto ang malaking flood mitigation. Ay, nako. Ayan, may mga wag na natin komentuhan na lang natin ng mabilis mga katambay. Na ano po sa tingin nyo mga katambay? Dito po sa mga programa at sinasabi po ngayon ng ating Pangulong Marcos Jr. mga katambay, ang Bagong Pilipinas. Di ba? Nasaan na? Nasaan na yung mga pinagmamalaki nito mga katambay? Na flood control, na 5,000 na mahigit. Tapos na sa kanya administrasyon. At marami pang patapos. Ngayon, wala na po yun. Hindi po mubra yun. Nasayang ang pera doon mga katambay. Hindi natin alam kung totoo bang nagawa yun. Di ba? O meron talagang ganong karaming bilang ng 5,500. Wala pong matibay na investigasyon po dyan, lalo sa Kongreso. Hindi po na-imbestigahan yan. Ang sinisisi po dyan mga katambay, habagat, at syempre climate change, at yung mga Pilipino, tayo ang sinisisi. Dahil kailangan daw po, meron din tayong gampanin, lalo sa ating mga kanal, yung mga basura. Syempre, basura yan, di ba? Bakit ang tanong ni Kamanong, nung ginagawa mo yung flood control na 5,500, Mr. President, sana programa mo na rin yan, na kausapin mo ang LGUs, tutukan yung mga residente, mga barangays, iprograma rin sana na maging disiplinado ang taong bayan, di ba? Dahil meron kaming ginagawang flood control. Ang Bagong Pilipinas nagpapagawa ng flood control 5,500 na. Di po ba? At kailangan kayong maipagtulungan sa amin dahil magkakaproblema po ang flood control namin na proyekto ng Bagong Pilipinas. Kung maraming basura po at wala kayong disiplina, mga kababayan ko. Di po ba? Kaya lang ano nangyari? Walang sinabing, pinaunahan na sana ang mga Pilipino. Di po ba? Dahil alam naman natin ang mga Pilipino, napakatitigas ng ulo natin.
Matigas ang ulo natin, lalo pag tayo nasa Pilipinas. Pero ang Pilipino, dalin mo sa ibang bansa. Kay bababait, sumusunod sa lahat ng programa, lahat ng batas, lahat ng alituntunin ng bansa na pinupuntahan. Sinusunod, lalo na sa trapiko. Yung karsada pa lang, napakadisiplinado ng mga Pilipino pag nasa ibang bansa. Pero pagka nasa ating bansa, ay kayo, alam nyo na kasagutan mga katambay. Hindi po ba? Ganyan tayo mga Pilipino. Wala tayong disiplina. Pero ang sinasabi nga ni Kamanong, dahil ikaw ay Commander-in-Chief, ikaw ay Pangulo ng Pilipinas, kung yung proyekto mo ay talagang tinutukan mo, lalo nga yung sinasabi nga natin, immune na immune ng ating bansa sa lahat ng klase ng kalamidad. Number 1 ang pagbaha, bagyo. Di po ba? Dahil taon-taon natin nararanasan yan. Di po ba, mga katambay? Pero, naglabas tayo. Nagtatanong si Kamanong, naglabas tayo ng bilyon-bilyon project sa flood control. Di po ba? Pero, alam mo na pala na may obligasyon din ng mga Pilipino. Bakit hindi mo nga ipinush? Di po ba? Para magkaroon ng parehas na, yung programa mo, hindi masayang. Di po ba? Tapos ngayon, nasisisi pa ang mga Pilipino. Paano naman po yung pera na nilabas nyo sa kabangyaman ng ating bansa? Yung budget, karamihan dyan utang pa. Lumolobo na nga utang natin, di po ba? Isang damukal ng utang natin dahil gawa tayo ng gawa ng proyekto na katulad nito na hindi natin makita kung saan mga naitayo itong 5,500. Di po ba? Tapos ang sisisihin lang natin, climate change, pagbabago ng mundo, mga tambay. Di po ba? At ang walang kadisiplinahan nating mga kababayan, tayo, mga Pilipino. Pero yung pera na nawala sa atin, sa taxpayer, hindi natin sila dapat sisihin dahil tayo pa rin may problema. Nakakalungkot lang. Anong klaseng pamamahala ito, mga katambay? Naguhugas kamay. Ngayon, para hindi mapahiya ang ating Pangulo, na pinangungunahan na po. Pinangungunahan niya na. Para sa susunod, wag naman sana na magkabaha na naman. Hindi na natin siya masisisi. Dahil nagpauna na po siya na talagang makakaranas tayo ng baha. Mga katambay, nakakalungkot lang. Anong klaseng pamamahala ito? Talagang nakakalungkot lang. Ibang-iba. Ibang-iba ang pamamahala ng dating Pangulong Duterte. Dahil ngayon, laganap nga ang korupsyon, mga katambay. Ang korupsyon, laganap. Open up ngayon lahat ng korupsyon. Kaya nga may paririnig ako sa inyo, mga katambay. Ito po isang obispo. Ano po nakikita niya ngayon sa gobyerno natin bago tayo magtapos? Paigal lang po natin. Ito po. Ako po'y nangangarap Nangangarap. na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo na hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Ayan po, isang obispo po yan. Huwag na natin bigyan ng pangalan. Baka magka-problema pa katulad ni Pastor Kay Guloy, mga tambay. Alam naman natin ngayon. Kaya ayan po, di mo? Isang obispo po. Nakita niya po yung pagbabago ng pamumuno ng dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, nakita niya rin po yung diferensya. Ngayon po, mga korap, nakaupo na po ayon sa obispo, mga tambay. At pati mga pulis, wala nang takot ngayon. Wala nang respeto, sundalo. Lahat nakita niya. Kaya ano aasahan natin dito sa 5,500 flood control? Di ba ba? Dahil mismo ang obispo nakita niya, napakalaking korupsyon. Laganap na korupsyon. Pero,
ang media, tikong mambibig, bulag, bingi sa mga korupsyon nangyayari sa ating bansa. Kasi ito po, korupsyong malaki po ito. Mismo ang obispo nakikita niya. Korupsyong malaki po ito, yung flood control na ito, na bilyong-bilyon ang nawalang pera po sa atin dito. Karamihan dito, inutang pa, pero nawala ng saysay. Dapat po rito, imbestigahan. Hindi po natin kailangan ng isang salita ng Pangulo na sasabihin lang sa atin na nasagasaan, nabangga ng barko, at wala na. At sisisihin pa ngayon, climate change. Wala na yung pera na isang damukan ng mga tambay. Di po ba? Ano po masasabi niyo mga tambay? Dito po sa ginagawa po sa ating pahayag ng isang Pangulo ng Pilipinas na parang wala lang nangyari. At ngayon, may bago na naman silang proyekto na ito na yung the best na gagawin nila. Pera na naman yan mga tambay. Isang damukal na pera na naman yan. Talagang ibabaon tayo sa kahirapan mga tambay at sa utang. Hindi katulad ng mga proyekto nung nakaraan ni Pangulong Duterte, dating Pangulo. Nakikita natin, napapakinabangan na natin ngayon. Pwede nga natin amuyin. Di ba? Di ba? Sample na natin, yung Manila Bay. Sino ba nakikinabang ngayon? Mahihirap. Hindi man napupunta, mayayaman dyan. Tayong hindi natin kaya pumunta ng Boracay, at least meron tayong Manila Bay na maganda. Yung mayayaman, mga politiko, pupunta ba dyan yan? Pang mahirap yan, pang atin yan. Di ba? Ang mga politiko, saan pupunta yan? Sa abroad. Kasi may mga extraordinary yan, may mga travel pan yan. Di ba? Tapos pinupulaan pa nila na majority ng mahirap natutuwa sa programa ng Manila Bay at pati ng Ilog Pasig na luminis. Di ba? Yung mga mayayaman, yung mga sinasabing mga crony, yung mga oligarch, yung mga media, magugustuhan ba nila dyan? Sabi, mainit. Di ba? Mantalang tayo na mahirap, kahit mainit yan, dahil wala nga tayong pera para tayo mag-travel katulad nila. Titiisin na natin yung kagandahan ng Manila Bay, di ba? At dating taian yan. Di ba? Dating taian. Samantalang ito, flood control pa lang, gumastos ng bilyon-bilyon. Walang yaw-yaw ang mga media. Samantalang yung Manila Bay na nalinis at napakinabangan nating may hirap at naging tourist spot pa ngayon, milyon lang ang ginastos. Milyon lang. Puro yaw-yaw ang media. Araw-araw binabakbakan yan. Dahil sayang daw yung milyon na ginastos dyan. Sayang. Pero napapakinabangan mo, hindi binabangga ng barko yan. Di ba? At may pumapasok na income dyan. Dahil kumikita yung mga, yung mga businesses dyan na nakapaligid dyan sa Manila Bay. Di ba? Samantalang ito, walang yaw-yaw ang media. Walang investigasyon ng Kamara, Senado. Meron man. Hindi natin makitaan ng ngipin ang kanilang pag-imbestiga. Lalo makabayang black. Di ba? Tahimik sa bilyong-bilyong nasagasaan ng barko. Inanod ng tubig yung bilyong-bilyong pera ni Juan de la Cruz na utang pa. Ngayon, proyekto na naman bago ang iniisip kasi pondo na naman ni Juan de la Cruz yan. Napakarami na naman pera yan mga tambay. Kaya kailangan na nila magplano kasi noong una, nagastos ang ating bilyong-bilyong pera na walang plano, walang master plan. Ngayon, gagawa na ng master plan mga tambay. Ganong katindi ang bagong Pilipinas. Kaya delikado sa atin yan. Wag lang pupunta sa atin yan. Yung climate change na yan. Delikado sa Pangulong Marcos yan. Ay nako. Muli po si Katambay Manong, dinaan lang po sa tawa. Pero napakalungkot po nangyari sa ating bansa. Sa pamumuno na nasasayang po na bawal ang waldas sa bagong Pilipinas. Bawal ang waldas. Bawal ang magnanakaw. Bawal ang korap. Hindi natin nakikita yan, di po ba? Sa tingin nyo, nakikita nyo po ba yan mga tambay? Yung lahat ng bawal sa bagong Pilipinas? Muli po, si Katambay Manong. May pag-asa pang makabangon na ating bansa. Paalam. Bye-bye.